Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kahit buwan pa lang kami magkakasama sa isang bubong, ay tila panatag na talaga ang loob sa akin nitong si Patricia. Kahit pa ilang araw pa lang ang lumilipas mula nang magpakita ng ngiti, ay tila matagal ko na siyang kakilala. At higit sa lahat, kahit na ilang oras pa lang ang lumipas mula nang kami magbiruan, narito na at parang kami na ang magkapalagayan. Sige, linisin mo mabuti ha, para pag kinain ko bukas ay masarap. Patuloy kong biro sa asawa ni Mang Merto. Hehehe, bakit bukas ba? Matapang nitong sagot. O diba, kakadiner pa lang natin, sabay bawi ko ng paksang pinag-uusapan. Ay ano ba, hahaha, ikaw kuya ha. Hindi ko na alam anong topic natin. Paglilinaw niya, nauna akong lumapit sa pintuan ng banyo. Binuksan ko ito at suminyas na pumasok na siya. Sa isang metrong lapad na daanan ay muling nagkalapit ang aming mga katawan. Sa harapan ko siya mismo dumaan, mas malapit. Kulang na lang ay talagang magdikit. Kahit anong topic, basta may tilapia mo ay talong ko na ang kasali. Game ako. Pabulong ko, nasagot, sige bukas, pakakainin kita ng luto ko. Sagot niya na may halong landi. Saan? Paano? Tanong ko. Gumawa ka ng paraan. Sabay sarado ng pintuan. Grabe, ito na yata. Nakuha ko na ang kiliti ni Patricia. Nanatili ako ilang hakbang mula sa may pintuan. Inisip ko kung paano at saan. Mahirap gumawa ng kababalaghan mula dito sa aming kinaroroonan. Mas lalo pa sa labas kung saan ang hindi mag-asawa ay bawal magsama sa isang lansangan. Kinabukasan, bago ako pumasok ay si Patricia pa din ang laman ng aking isipan. Hindi mawala ang malambing niyang tininig sa aking isipan, lalo na ang kanyang mga biro na alam kong may nilalaman. Oh, wala ka pasok? Bati ko sa asawa ni Mang Merto. Ay wala kuya, magluluto kasi ako. Sagot nito, ang aga naman yan. Yan ba yung tilapia? Maaga kong banat. Umiti si Patricia sa aming matay, nagkaunawaan na kami sa aming mga gustong mangyari. Si Insan, dumating na ba? Tanong ko sa kanya. Ay wala pa. OT daw, sagot niyan na tila nag-aabang. Tumingin ako sa pintuan ng aming silid. Sarado na ito at sigurado akong natutulog ng muli ang aking asawa dahil sa puwet namin kagabi. Matagal kaming nakatayo sa sala. Kapwa naghihintay kami sa gagawin ng isa't isa. Anong, papasok ka na ba? Tila may hamon niyang tanong sa akin. Depende, sagot kong mataimtim. Depende saan, malambing niyang tugon, baka magluluto ka na baka pwedeng tumikim. Matapang, kung wika, magkaharap kami. Tumingin siya sa aking likuan upang tiyakin sarado ang aming pintuan. Kagat labi siyang tumalikod at marahang pumasok sa kanilang silid. Akala ko'y wala na. Akala ko'y biro lamang talaga. Sa kanyang pagtalikod, ako'y nawalan ng pag-asa. Ngunit pagsapit niya sa pintuan ay muli siyang lumingon sa akin. Tara, sabi ni Patricia. Wala nang sabi-sabi. Pusang umangat ang aking isang paa. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ako'y nabingi at tila nag-iisip na lamang ay ang aking sundalo. Sa isang iglap ay pares na kami naroon sa kanilang silid. Nakatayo sa gilid ng kanilang kama. Nabitin ako sa talong mo kagabi. Sambit ka lang ni Patricia na may konting ngiti. Naglapit ang aming mga labi. Kusang namdikit kasabay ang marahang pagpikit. Malambot ang labi ni Patricia. Kasing lambot ng aking asawa. Dahan-dahan kong ninamnam ang mabango niyang hininga. Kasabay nito ang pagsapay ng kanyang mga braso sa aking batok. Teka, baka dumating si Insan. Tanong ko pa sa kanya. Mamaya pa yun. Ayaw mo ba? Tanong naman niya. Gustuhin ko nang magtatanggalin. Ay hindi maaari. Mahirap na, baka abutan pa kami. Marahan akong gumawi doon sa kanilang kama. Hanggang si Patricia ay napaupo dito. Kusya siyang bumukaka. Itinaas niya ang dalawang paa. Isang paa niya na kahit sino siguro ay hindi na nakakatanggi pa. Sa di kalayuan ay inaninag ko na ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Sa suot na puting short ay halatang bakat. Ang bagay na yun, mukhang masarap yung tilapia mo, biro ko pa. Sa muling pagngiti ni Patricia
ay nagsilbi na itong hudyat para siya ay magpaubaya. Kapwa nadala na kami ng aming bogli. Gayon pa may naroon pa din ang pag-iingat namin. Sa atin lang to ha. Bilin pa niya. Hinawakan ko ang kanyang bewang. Bahagyaan niya namang ibinabang muli ang kanyang mga hita upang bigyang daan ang pagtanggal ko sa kanyang salawal. Ako'y lalong nagalak nang makita kong shorts lamang pala talaga ang suot niya. Wala itong suot na panloob pambaba. At ito'y kanina pa nakabakat. Sa isang hagod ay nahubo ko na ang pangibaba niyang kasuotan. Tumambad sa akin ang maputing singit ni Patricia. Sa gitna nun ay ang kanyang sinasabing tilapia. Napahiga siya ng subsob ko ang aking mukha. Sa tilapia na yon, ang mga daliri niya ay naglaro sa aking buhok habang siya ay aking binabrotya. Malinis ang paligid ng bagay na yun. Hindi nalalayo sa mga napapanood kong sa pelikula. Pinaglaro nito ng kumikiwal na nasa aking bibig. Sa bawat hagod ay naiipit niya ang kanyang mga bulong. Sa bakitan ng aking ginagawa ay dinadaan ko din ang bagay na yon na kumikiwal sa kanyang mala porselanang hita. Ipasok mo na kuya, kaunti lang ang oras natin. Habilin mo lang niya. Umaon ako mula sa kanyang lawa. Habang hinuhubad ko ang aking pantaloy, nakatitig ako sa kanyang harapan na medyo umaambon-ambon na. Kay ganda ng tanawin. Hindi ko alam pero kahit pa meron si Mrs. ng kahit anong meron si Patricia, ay tila talagang kakaiba. Iba ang pakiramdam na meron kang aanuhing iba. Grabe, teka, sabi pa niya. Bago niya ako pinayagang makapasok, ay inutusan muna niya akong pumunta sa kanyang mukha. Hawak ni Patricia ang aking sundalo at suminya sa akin. Ituto ko muna sa kanyang mukha. At ito'y pinagpala ni Patricia. Pinaglaro nito ng kanyang bibig. Sige na kuya, pwede na. Wikang muli ni Patricia. Sa madaling sandali, sa pagkakababad ng aking sundalo sa bibig ni Patricia ay medyo nabitin pa ako. Sanay ako sa mahabang oras na ganong ginagawa. Ngunit sa panahon iyon, ito'y hindi perfecto. Muli akong pumesto sa pagitan ng bilugan niyang mga hita. Itinutok ang bawat itutok at doon pumasok. Napatunayan kong tigang nga ang asawa ni pinsan. Antimano kasi dulo pa lang ang nakakapasok ay tila ito parang isang may buhay na hinigo papasok ang aking sundalo. Nagkaroon ng mahinang bulong si Patricia. Sinabayan ko ang mga nalalaswang palagkoy habang ako'y ganado sa aking ginagawa sa ibabaw ni Patricia. Nagtitigan kami. Siya ay nakahiga habang ako'y nakatayo sa gilid ng kama. At merong naglalabas-pasok na sundalo sa kanyang mukha na, "Anong, masarap ba?" Tanong pa nito. "Oo, grabe. Masarap." Bika ko naman. Itinaas ko ang dalawa niyang hita sa aking balikat. Swak na swak ang aking sundalo sa kanyang harapan. Dinig na dinig ko ang bawat kaplog at ang pagtama ng aking itlog sa ibaba ng kanyang harapan. Hindi ko na nakuha pang makipagpalit ng posisyon. Sa ilang sandali pa'y pumutok na ang bulkan. "Sa labas kuya, sa labas." Bilin pa niya. Nakita ko sa mga mata ni Patricia ang saya habang pinapanood niya ang pagputok ng bulkan patungo sa kanyang tiyan. Mabilisan ngunit sulit. Mabilis kaming nagpunas at magbihis. Walang kibuan. Hindi ko alam kung siya ba ay nagsisisi sa naganap.
Sige na, late ka na, sabi sa akin ni Patricia. Ang sarap, salamat ha, tugon ko naman. Isang tea ang kanyang binitawan. Akin naman itong naunawaan na isang oras din ng pasasalamat. Hindi ko na siya nahalikan. Ayokong lumagpas sa anumang kanyang ibinibigay. Tutal, ang usapan lang ay talong at tilapia. Siguro sa susunod, kung papalarin, ay buo na ang aming agahan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.